lumaki ako na ang daddy ko is parang pasulpot-sulpot lang. Wala talaga akong parang father image. Tapos yung mami ko was so busy, lumaki kami sa mga lola. Dahil bigong makaranas ng kalinga ng mga magulang, ilang ulit na hinanap ni Leilani sa pakikipagrelasyon ang sagot sa kanyang mga kakulangan. I was really longing for love from a father. And from my, yung boyfriend dito, boyfriend doon, yung mga ganun. Akala ko lahat ng ginagawa ko ay tama. Isang high school classmate ang minsang nagbahagi sa kanya ng mensahe ng pag-ibig ni Jesus. Pero sa halip na magpatuloy sa Diyos, ay naging matigas ang ulo ni Leilani. Bunga ng isang maling desisyon, nabuntis si Leilani ng nobyo at napilitang magpakasal. Pero habang sinusubukan ni Leilani na manumbalik sa Diyos, doon naman lalong naging miserable ang kanyang buhay may asawa. It's more of an emotional abuse sa akin. Doon ko lang na-realize na ito palang taong pinakasalan ko is a total different of what ng pagkakilala ko. Seloso, sobrang seloso. So sobrang sakal na sakal. Sobrang niya akong kinontrol. Nalayo talaga ako sa Panginoon. Tinakasan ni Leilani ang magulong sitwasyon at lumipad patungong Qatar upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit patuloy siyang binagabag ng madilim na nakaraan. Kinondem ko yung sarili ko, kinip ko lahat ng galit na yon. Pinapaniwala ko yung sarili ko na gantong nararanasan mo kasi nag-disobey ka. That's what I thought before. Wala na akong pag-asa. Pero hindi huli ang Diyos sa pagsagip sa kanya. Nakatagpo si Leilani ng isang Kristiyanong kaibigan sa Qatar na nagsama sa kanya sa simbahan. Sa matinding nais na maranasan muli ang payapang buhay, tinanggap ni Leilani ang kapatawaran at kaligtasang regalo ng Diyos. Nagkaroon ako ng full understanding of what Jesus Christ did on the cross. Na God cleansed me through His death on the cross. Doon ko na-realize na wala pala talagang condemnation. There's no condemnation in Christ for those who believe in Him. Kasi God can really forgive us and will really forget our past. Tuluyan siyang nakabangon at naglingkod sa Diyos. Napawalang bisa ang kanyang naging kasal sa Pilipinas. Baon ang maayos na relasyon sa dating asawa at pamilya nito. Di nagtagal, umibig muli si Leilani at ikinasal sa Qatar. God has been so gracious sa akin to forgive me, to cleanse me and give me a new life. And God has given me and blessed me with a good husband who really loves my son. Na parang kanya, alam mo yun, yung parang he's really a father to my son. Nabiyayaan sila ng anak na babae kahit pa naging mahirap noon ang pagbubuntis ni Leilani. Ngayon ay larawan sila ng isang masayang pamilya sa Doha, Qatar na ang tanging layunin ay paglingkuran ang Diyos. Si Leilani at ang kanyang asawa ay isa sa mga facilitators ng Bible study sa kanilang simbahan sa Qatar. Every time mariremind ako from where I was, mararamdaman ko yung gratitude kasi grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung redemptive plan niya na ibinigay niya yung kaisa-isang bugtong na anak niya para sa kaligtasan ng nating lahat na mga tumagtitiwala sa Kanya. I myself, hindi ko kayang ibigay ang buhay ng aking anak for someone. But God did this for us. God is the only answer. Jesus is the answer.